Sherwin Gatchalian, opisyal nang idineklara bilang Senate President sa isinagawang special session sa Senado ngayong araw. Kung Senate President pro tempore. Pagbabago sa liderato ng Senado tanggap na ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngunit paglalabas ng katotohanan hinggil sa maanumalyang flood control projects, ipinangakong ipagpapatuloy. Pakikipagtulungan sa Senado, tiniyak ng House of Representatives sa ilalim ng leadership ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ilang mga players ng Ateneo Blue Eagles nagtungo sa PNP-CIDG para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkasawi ni na Baterbonia at Adili. Malakihang terror plot laban sa UFC 250 sa White House napigilan ng FBI. At Members Church of God International tumugon sa panawagan ng Australia Red Cross patungkol sa dagdag blood donors. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, June 17, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tiniyak ng liderato ng Kamara ang pakikipagtulungan sa Senado kasunod ng pagkakahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ipinagmalaki naman ng House of Representatives na natapos na nitong aprubahan ang lahat ng panukalang batas na nakapaloob sa Proclamation Number 1318 kung saan nakasaad ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsasagawa ng isang special session. Mula sa House of Representatives, may ulat si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang reaksyon ng House Leader sa pagkakaroon ng duly elected Senate President? Ella, nagpaabot ng pagbati si House Speaker Faustino Boldini III kay Senator Sherwin Gatchalian matapos na mailuklok bilang bagong Senate President. Ayon sa House Leader, nananatiling committed ang Kamara na makipagtulungan sa Senado para maisulong ang mga prioridad na panukalang batas. Ito ay upang mapatatag ang ekonomiya ng bansa at maisulong ang mga reformang kinakailangan ng publiko. Ganito rin ang posisyon ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, presidential son. On behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate, level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Alas 9 ng umaga na mag-umpisa ang special session ng Kamara at 213 kongresista ang tumugon sa patawag na special session. Naaprubahan na ng Kamara ang lahat ng legislative measures na kapaloob sa Proclamation Number 1318 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate ni Majority Leader Marcos, hinihintay na lang nila ang ilang bicameral conference reports para ma-ratify. Gayun din ang Committee on Appointments para sa appointment at confirmation ng ilang military officials, cabinet officials at iba pang appointees. Ella, 5 kongresista naman ang inihalal ng plenaryo ng Kamara kaninang special session bilang miyembro ng House Contingent para sa Commission on Appointments. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Kalma lang
Ito ang mensahe ng pambansang pulisya sa publiko sa gitna ng posibleng mga kilos protesta kasabay ng special session. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Melencio Nartates Jr., bagamat nire-respeto nila ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin at makibahagi sa anumang political activity, dapat pa ring manatiling mahinahon ang lahat at respetuhin ang umiiral na batas. Nagsimula na ngayong umaga ang special session sa Senado na ipinatawag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inaasahan tatalakayin ng ilang prioridad na panukala hanggang mamayang hapon. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, sino-sinong mga senador ang present sa sesyon ngayong araw? Ella, present sa session ngayong araw ay yung mga senador na kabilang dito sa Gatchalian Block. Siyempre, kasama si Senator Sherwin Gatchalian, Senator Vicente Tito Soto III, Senator Juan Miguel Mig Zubiri, at kasama rin si Senator Bam Aquino, Senator Francis Cheese Escudero, Senator Risa Ontiveros, Senator JV Ejercito, kasama rin si Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Francis Kiko Pangilinan, at yung magkapatid na si Senator Erwin Tulfo at si Senator Raffy Tulfo. At kasama rin dumating kanina sa special session ay si Senator Joel Villanueva. Tapos na ang laban at buo na ang 13 senador na kailangan para maideklarang may caucus ang Senado. Pinunan ni Senator Joel Villanueva ang kakulangan ni Senator Sherwin Gatchalian para makumpleto ang bagong majority group. Agad na nagsimula ang special session at una sa kanilang agenda ang pagluluklok ng bagong Senate President. Tumayo si Senator Juan Miguel Mig Zubiri upang inominate si Senator Gatchalian para sa posisyon ng Senate President. Unanimous ang boto ng mga present na senador at wala namang naging pagtutol kay Senator Win bilang pinuno ng Senado. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. May we ask Senator Gatchalian to, before that, Senator Francis Pangilinan is recognized. Yes, just for the record that the vote having a quorum is unanimous, Mr. President, for the record. Thank you. We place that on record. At dahil nabakante na ang Senate President pro tempore, itinalaga naman nila sa posisyong ito si Senator Vicente Tito Soto III, habang Majority Leader at Chairperson ng Rules Committee si Senator Zubiri. Mr. President, if I may be able to take my oath as well as Majority Leader, although I have been elected as the Chairman of the Rules Committee, but I was not able to take my oath the last June 3 meeting. Yes, we will administer the oath to Thank you the very much, Mr. Majority Leader. Samantala, isang oras bago magsimula ang sesyon, naglabas ng pahayag sa social media si Senator Alan Peter Cayetano. Dito ipinahayag niya ang buong pusong pagtanggap sa pagtatapos ng kanyang termino bilang Senate President. Ang tanging hiling aniya ngayon ay bigyan ang Senado ng isang tamang botohan na may totoong quorum at igagalang niya ang kalalabasan nito. Kapansin-pansin din kanina sa special session o sa plenaryo ng Senado na wala ni isa sa grupo ng Cayetano Block ang dumalo. Ella, pagkatapos yung paghahalal nila sa Senate President pro tempore at sa Majority Floor Leader ay nagkaroon din na rin sila ng eleksyon para naman sa committee chairmanships at nanatili nga yung Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo at hinalal naman bilang kanyang mga Vice Chairperson si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Ping Lacson. At aabangan natin mamaya yung kompletong detalye para dito sa mga committee chairmanships. At bukod sa kanila, itinalaga din si Senator JV Ejercito bilang Senior Deputy Majority Leader, habang si Senator Joel Villanueva naman ay Deputy Majority Floor Leader. So matapos nga nilang simulan o matapos yung naging botohan nila para sa mga posisyon sa Senado at Committee Chairmanships ay sinimulan na nilang talakayin yung ilang mga panukalang batas. So gaya na lamang nung pagdedeklara ng waling-waling bilang National Orchid, maging yung pag-aproba
doon sa citizenship ng dalawang atleta na yung mga yon ay nasa third reading na. At bukod dyan, pinag-usapan na din sa plenaryo kanina yung proposed Senate resolution ni Senator Villanueva na humihimok sa national government na tiyakin na may sapat na pondo para doon sa pagbawi ng mga komunidad na nasalanta ng kamakailang lindol sa Mindanao. At mamaya inaasahan na magsisimula naman yung kumpirmasyon dito sa Commission on Appointments at mamayang hapon magre-resume ulit yung sesyon sa Senado. Ayan muna ang update rito. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Tinanggap na ni Senator Alan Peter Cayetano na tapos na ang kanyang pamumuno sa Senado bilang Senate President bago pa formal na idineklara ang pagbabago ng liderato sa Senado. Sa Facebook post ng senador, bago pa ang pagsisimula ng special session sa Senado, sinabi nito na hindi siya nalulungkot sa pagkawala ng kanyang posisyon, kundi ang umano'y posibleng pagkawala ng pag-asa ng ilan na masusugpo pa ang korupsyon sa bansa. Gayunpaman, tiniyak ni Senator Alan na ipagpapatuloy pa rin ito ang paglalabas ng katotohanan at paghahanap sa mastermind sa maanumalyang flood control projects. Sa huli, ipinahayag ng dating Senate President na handa itong makipagtulungan sa bagong liderato ng Senado at tiniyak na susuportahan ang mga pondo para sa tulong sa Mindanao matapos ang lindol. May nakabinbin ngayong petisyon sa Korte Suprema sina Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng issue sa liderato sa Senado. Ngunit dahil bumaba na si Cayetano bilang Senate President at napalitan na siya ni Senator Sherwin Gatchalian, natanong ang Korte kung ano ang mangyayari sa petisyon at kung kailangan bang ipagbigay alam ito sa kanila ni Cayetano. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hihintayin na lang ang magiging aksyon ng hukuman kaugnay ng petisyon. Mayroong en-banc session ang Korte Suprema ngayong araw. Judicial interpretation ang umano'y layunin ng pagdulog sa Korte Suprema ng kampo nila Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa senador, nais nitong mabigyan ng permanenteng gabay ang mga mambabatas pagdating sa pagpapakahulugan sa mga nakasaad sa batas at sa regulasyon na nararapat ipatupad sa kanilang institusyon. Binigyang diin ni Senator Cayetano na ang Korte Suprema ang final arbiter pagdating sa paghahanap ng wastong pagbibigay ng kahulugan sa batas. Pag may violation ng Constitution, sa Supreme Court talaga ang punta. Nasa Supreme Court ngayon po yan, and we have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Tandaan nyo po pag walang rules, pag walang batas, chaos po tayo. Ang mangyayari wild west. Naglabas ng kani-kanila marareaksyon ang mga personalidad na nabanggit sa isinagawang press conference ng mga dating tauhan ni Zaldico hinggil sa mga nahatiran nila ng mga male-maletang pera mula sa flood control projects. Kabilang sa mga personalidad na ito ay ang mga kilalang kawani ng media. Narito ang ulat ni Dante Amento. Puro pasaring, puro aligasyon at puro palabas. Yan ang sagot ni Senator Kiko Pangilinan matapos na ilabas sa press conference kahapon ng mga dating sundalo at nagsilbing bodyguard ni former Congressman Zaldico ang isang larawan kung saan makikita ang senador at ang kanyang asawa at aktres na si Sharon Cuneta. Makikita sa picture na kasama ng mag-asawa ang mga empleyado ng aviation business ni Zaldico. Sa pahayag na inilabas ng Senator Pangilinan, sinabi nito na gusto lamang na mamantsahan ng mga naninira ang napabalitang pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Nanindigan ang senador na wala ni katiting na basehan ang mga tangkang pagdungis sa kanyang pagkatao nitong mga dating bodyguard ni Ko na nagpa-presscon tungkol sa mga baletang may kaugnayan sa bilyong-bilyong pisong halaga ng pondong ninakaw sa taong bayan. Kaugnay nito, nagbanta si Senator Pangilinan na papanagutin niya ang mga gumagawa ng paninira,
laban sa kanyang pamilya. Tinawag namang mga sinungaling ni megastar na si Sharon Cuneta ang tila pagdawit sa kanila ni Senator Pangilinan hinggil sa isyu ng umano'y mga tumanggap ng maleta. Paglilinaw nito, bumisita lamang noon sa Marawi ang kanyang pamilya para magpasalamat sa mga taong sumuporta sa kandidatura ng kanyang asawa. Samantala, tinawag din kasinungalingan at katawa-tawa ng mamamahayag na si Arnold Clavio ang pagdawit sa kanyang pangalan na kasama rin umano sa mga tumanggap ng pera mula sa flood control projects. Sa statement na inilabas ni Clavio, sinabi nito na hindi siya natatakot at wala siyang anumang itinatago. Anya, sa korte na lamang sila magkikita at doon igigiit ang anyay mga walang kwentang bintang laban sa kanya. Kaugnay nito, naglabas din ng pahayag ang GMA Network at sinabing siniseryoso nila ang anumang usapin na may kinalaman sa integridad ng kanilang mamamahayag. Tiniyak ng network na susuriin nilang mabuti ang nasabing usapin at binigyang diin na mananatili silang tapat sa responsableng pamamahayag. Nakiusap din sila sa publiko na iwasan ang pagbibigay ng maagang konklusyon na batay lamang sa mga impormasyon na hindi pa ganap na napatutunayan. Kasama rin sa mga pinangalanan ang TV personality at kolumnista na si Ramon Tulfo. Ayon sa isa sa mga dating sundalo, linggo-linggo umano ang pagbibigay ng pera sa kolumnista. Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey De Guzman. Sa kanyang social media post, tinawanan lamang ni Ramon Tulfo ang paratang laban sa kanya. Anya, isang karangalan na mapasama sa Maleta Boys. Idinawit din ng mga bagmen si Senator Francis Chis Escudero na tumanggap din umano ng pera na inihatid pa sa kanyang bahay sa New Manila. Pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159th Street, corner Hernade, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Sa ngayon, wala pang inilabas na reaksyon hinggil dito si Escudero. Samantala, plano naman ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian maging ni Senator Erwin Tulfo na maghain ng reklamo laban kay dating Congressman Mike Defensor. Ito ay kaugnay ng pag-aanunsyo ni Defensor tungkol sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa flood control. Well, definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusions dahil yun sa post niya, Blue Ribbon hearing. Hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Pangkat niya linlin lang ang tao. So, kausap po si Senator Erwin at pinag-aaralin din namin legal action dahil linoloko niya yung taong bayan. Hindi tama yan. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. Kahapon naudlot ang sinasabing Blue Ribbon Committee hearing ni Defensor sa isang events place sa EDSA Mandaluyong City na kalaunan ay naging isang press conference kung saan muling humarap ang mga dating sundalo at nagsilbing bodyguards ni Zaldico. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, tinawag na kasinungalingan ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagkakadawit niya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ang kanyang sinabi sa isang panayam kaninang umaga matapos mabanggit kahapon ng nagpakilalang dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico ang kanyang pangalan na nahatiran din umano ng maleta na may lamang pera. Ayon kay Chairman Garcia, walang kinalaman ang COMELEC sa mga proyekto para sa flood control. Palaisipan din aniya sa kanya kung sino ang nasa likod ng mga tinaguriang Maleta Boys. Hindi papalagpasin ni Senator Erwin Tulfo ang mga amunay gumagamit ng pangalan ng Senate Blue Ribbon Committee para sa kanilang sariling press conference. Ito ay matapos ang nangyaring media forum ng 18 nagpapakilalang dating bodyguards ni Zaldico kahapon.
Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang gagawing aksyon ni Senator Erwin Tulfo dito sa mga gumagamit ng pangalan ng Blue Ribbon Committee? Ella, ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, sa susunod na pagkakataon na gamitin ang pangalan ng Senate Blue Ribbon Committee ng mga hindi otorisadong individual ay magsasampa siya ng kaso dahil malinaw umano ito na usurpation of authority. Walang sumipot kahapon na senador at hindi natuloy ang pagdinig ng tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Mandaluyong. Sa Facebook Live naman ni Senator Cayetano, nananawagan ito na iwan sa kanilang grupo ang Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal upang lumabas umano ang katotohanan. Duda naman si Senator Erwin Tulfo na siyang kasalukuyang chairperson ng Blue Ribbon na hindi magiging lehitimo ang mga pagdinig kung ibibigay sa grupo ni Cayetano ang naturang komite. To sue them, to sue anybody who will be pretending na isang press conference or media forum na sasabing Blue Ribbon, it's a usurpation of authority, plain and simple. And I've already talked to the NBI, I've talked to the PNP, law enforcement authorities, and legal, and they said yes, it's usurpation of authority. Ayon sa senador, nakikipag-usap na rin siya sa kanyang mga abogado sa mga pupwedeng legal na aksyon na pwedeng gawin sa nangyaring press conference na nagpapakilalang 18 dating bodyguards ni Zaldico. Para naman sa kapatid nito na si Senator Raffy Tulfo, hindi po pwedeng ibigay sa grupo ng minorya ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee dahil na rin sa pagbabago ng Senate leadership. Ngunit handaan niyang mag-reach out ang bagong majority block sa mga ito matapos ang opisyal na pagpapalit ng liderato ngayong umaga. This is my message doon sa mga taga-minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yon, sport lang. At magtrabaho na tayo. Ella, nagpasalamat naman si Senator Erwin Tulfo kay Senator Alan Peter Cayetano sa pag-concede nito sa pwesto ng Senate Presidency. Ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ay naniniwala na magiging fresh start o makakapagtrabaho na muli ang Senado sa pagpapalit ng liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan muna ang update mula rito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Pinag-aaralan na ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang lahat ng legal remedies para sa mga kasong kinakaharap ng senador. Ito ay matapos na maglabas ng 90-day preventive suspension order ang Sandigan Bayan 2nd Division para sa kasong graft laban dito. Epektibo ito simula kahapon, June 16, matapos maitransmit ang naturang kautusan sa kampo ni Estrada at sa mismong Senado. Sa pahayag na inilabas ni Estrada, sinabi nito na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan at pribilehiyo ng kanyang posisyon upang makaiwas sa mga aligasyong kinakaharap niya. Aniya, bago pa man mailabas ang kautusan ng Anti-Graft Court, ay gumawa na siya ng mga hakbang upang ipakita ang kanyang paggalang sa proseso ng batas. Pagnanakaw ng pera sa kaban ng yaman ang pinakamasamang anyo ng katiwalian ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isinagawang joint press conference kahapon kasama si German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na hindi madaling isulong ang anti-corruption drive na kanyang sinimulan. Ngunit, giit nito, dapat nang matigil ang ganitong illegal na gawain. Because what they have taken is not my money or your money or a company's money, it's the money from the people. And that is the worst sin of all as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption as far as I'm concerned. And that's why in this anti-corruption drive that we have, that I have started, there was no way to do it easily or painlessly. We had to turn everything on its head and to make very, very clear that these abusive practices that we had to suffer from before will no longer be allowed. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C News.
Nagbabalik ang C-News. Dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang ilan sa miyembro ng Ateneo Blue Eagles basketball players. Kaugnay ito ng nagpapatuloy na investigasyon sa pagkalunod ni na Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Mula sa Pasay City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ilan at sino-sinong coach at players na ang mga nakarating sa tanggapan ng NBI ngayong araw? Magandang tanghali aga ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. May 11 players na ng Ateneo Blue Eagles basketball team ang nandito ngayon sa kanilang tanggapan. Kabilang na dito sina Sultan Barua at Grayson Rogers na pawang mga malapit na kaibigan ni Divine Adili. Sa ngayon ay magkakatulong na ang NBI Homicide Division, Cybercrime Division at Public Corruption Division upang mapabilis ang pagkuha ng statement sa mga sumipot na players ng Ateneo basketball team. Sa panayam naman kanina kay NBI Director Matibag, sinabi nito na sa ngayon ay nakapokus muna sila sa pagkalap ng impormasyon sa lahat ng mga kasama sa isinagawang team building sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Dagdag pa ni Director Matibag, wala pa rin silang tinitingnan na mga posibleng isampang kaso laban sa mga sangkot. Sinabi rin ng NBI Director na hindi makakaapekto sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga ang resignation ni Coach Thomas Anthony Tab Baldwin. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Agas. Maraming salamat, Benedict Samson. Isa-isa na dumarating ang mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ay may kaugnayan sa sabina na ipinadala ng CIDG sa mga players na kasama sa team building sa Aurora. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, sino-sino ang mga dumating dyan sa CIDG ngayong araw? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Wala pang nagsasalita kung sino-sino itong mga players na dumating simula pa kaninang pasado alas 9 ng umaga dito sa Criminal Investigation and Detection Group. Bukod naman, Ella, sa mga players, kasama ng mga ito ang kanilang mga abogado. Ang pagtungo ng mga players sa CIDG ay tugon sa ipinadalang sabina noong mga nakaraang araw. Kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa umano'y team building sa Aurora noong June 8. Ang mga players, Ella, ay kukunan ng pahayag sa naging mga aktibidad nila sa Aurora. Nais kasing maliwanawan ng CIDG kung ano ang totoong nangyari sa pagkamatay ng dalawang neophyte players ng Blue Eagles. Noong mga nakaraang araw, sinabi ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II na hindi nila isinasantabi ang anggulong biktima ng hazing ang dalawang player ng Ateneo de Manila University. Kahapon naman, Ella, 10 mga dating players ang nagpakita at nagbigay ng kanilang mga statement sa CIDG kung saan inabot ang mga ito na maghapon. Mamayang alauna, inaasahan namang magbibigay ng briefing ang CIDG upang bigyan ng update o magbigay ng update sa itinatakbo ng kanilang investigasyon. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nailipat na ang burol ng yumaong student-athlete na si Divine Adili sa Arlington Funeral Home sa Quezon City. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Ateneo de Manila University, sinabi ng universidad na ito ay bilang paghahanda na rin sa repatriation ng mga labi ni Adili babalik ng Nigeria at batay na rin sa kahilingan ng kanyang pamilya. Magsisimula ang public viewing tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Isinusulong sa sangguniang panlalawigan ng Agusan del Sur ang pagkilala sa yumaong basketballista na si Rene Clerc Bobet Baterbonia sa pamamagitan ng paggawad sa kanya ng prestiyosong Dato Lipus Makapandong Award for Sports Excellence.
Sa isang regular na sesyon ng kapulungan, inihain ang isang resolusyon upang kilalanin ang mga natatanging tagumpay ni Baterbonia sa larangan ng basketball, kabilang ang pagiging most valuable player sa palarong pambansang 2025 at pagkamit ng gintong medalya para sa koponan ng Pilipinas sa ASEAN School Games noong nakaraang taon. Bukod sa posthumous award, nakapaloob din sa naturang panukala ang permanenteng pagreretiro ng kanyang jersey number 2 sa lahat ng laro ng Governor's Cup at mga palarong pinangangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan bilang pagpupugay sa kanyang iniwang legasiya. But while we mourn, we must also remember, we must tell the next generations, look, this is what Agsonon's athlete looks like. This is what dedications look like. This is why I respectfully submit for the consideration of the august body a resolution posthumously conferring upon Rene Clert Bubit in Baterbonia the Dato Lipos Makapandong Award of Distinction for Sports Excellence. Matapos mag-viral sa social media ang post ni Maria Lourdes Sulit dahil bigong makuha ang benepisyong inaasahan sa PhilHealth para sa kanyang asawa, tiniyak naman ng state insurer na rerepasuhin nila ang kanilang polisiya kasabay ng pagtatayo ng special unit para bantayan ang pagsunod ng mga healthcare provider sa kanilang kontrata sa ilalim ng PhilHealth. May ulat si Mia Alonzo. So una dyan yung pagre-repaso namin ng ating procedure at saka yung pagre-reorient ng ating T-Cares. Ang T-Cares, yan yung aming tao na mismong dyan nakatalaga sa mga malalaking hospital. At sila ang dinudulugan ng ating mga pasyente para tanungin kung ano nga ba ang dapat na benepisyong nakukuha nila. Mayroon ng umiiral na polisiya ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth tungkol sa pag-identify ng mga kaso sa mga health facility. Nakapaloob dito ang mga patakaran sa pagbabayad o pagsakop sa stroke cases at mga pasyenteng pumanaw ilang oras lang matapos pa-admit. Ngunit sa kaso ng asawa ni Maria Lourdes Sulit na nasawi sa isang pribadong ospital bago mailipat, maaaring nagkaroon ng pagkukulang sa kaalaman ng mga hospital staff. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ni PhilHealth CEO Edwin Mercado na may existing benefit package ang mga may malulubhang kaso kahit hindi umabot sa 24 na oras ang pananatili ng isang pasyente sa ospital. Upang hindi na maulit ito, sinusuri na ng PhilHealth ang evaluation at payment frameworks nito. Kami agad na nag-reach out dito sa ating pasyente at sinabing re-reviewin namin at sa tingin naman namin ay merong package o merong benefit na makukuha. Kasama rin sa mga hakbang ang pagbuo ng isang special unit na magbibigay tutok sa mga healthcare providers na kasama sa PhilHealth system. Kasi ito ay hindi lang naman responsibilidad ng PhilHealth, kundi responsibilidad din ng ating mga providers, hospital man o doktor. Kasi kung kami man ay may mga standards at patakaran, ito ay hindi naman pinatutupad ng ating mga hospital at provider, ay doon kami merong mga powers to say ikaw ang hospital o ang provider are in violation of our contract. Kaya nagtayo nga kami ng special unit for healthcare provider performance and adherence para meron tayong regular na audit at sa spot check ng compliance ng mga provider doon sa aming napagkasunduan base doon sa aming kontrata. Maaari pa rin sagutin ng PhilHealth ang mga gastusin ng pamilya sa pamamagitan ng direktang pag-file o proseso ng reimbursement kapag naisumite at naisuri ang mga kinakailangang dokumentong medikal. But tinintay lang namin yung mga dokumento pa na hiningi namin doon sa mga hospital o doon sa hospital na kung saan siya ginamot. Sa tansya namin ay merong benefit package kaming existing dahil nga stroke, isa yan doon sa mga dreaded disease na kahit hindi umabot ng 24 hours ay may makukuhang benepisyo. Base sa case rate ng PhilHealth, nasa 76,000 hanggang 80,000 pesos ang coverage para sa stroke patient. Samantala,
Hinihikayat naman ng PhilHealth ang mga miyembro nito na agad humingi ng paglilinaw kung may mga tanong tungkol sa kanilang mga benepisyo at mga patakaran. Kapag po meron tayong mga nakikitang may katanungan, may nakikitang ito ba kailangan kong tiyakin kung ito nga ba ang pulisiya, ay tumawag po sa aming Corporate Action Center hotline. Bibigay ko po ang numero. Ito po ay area code 02-8662-2588. At pwede rin pong mag-email dito po sa aming Action Center. Ang email address po ay actioncenter, small case at one word lang po yon, at philhealth.gov.ph. So kami po ay handang tumalalay sa ating mga miyembro sa anuman pong kanilang mga katanungan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naibalik na sa normal ang operasyon ng MRT-3 bago mag-alas 7 ng umaga. Kasunod ito, humingi ng paumanhin ang pamunuan nito sa mga pasaherong naabala ng nangyaring technical issue. Alas 5:50 kanina nang tumirik ang tren sa pagitan ng Buendia Station at Guadalupe Station bandang alas 5:50 ng umaga kanina. Bunsod nito, ipinatupad sa railway ang provisional service mula sa North Avenue hanggang Shaw Boulevard at vice versa. Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng 11 million pesos ang may-ari at ang contractor ng gumuhong under construction na building sa Angeles City, Pampanga. Sa isang panayam kaninang umaga, ipinakita ni Labor Secretary Francis Tolentino ang dokumento kaugnay ng ipinapataw na multa. Nasa 30 mga individual ang nasawi matapos matabunan ng mga debris ng building. Iginiit ng political analyst at international relations expert na si Professor Renato De Castro ang pangangailangan ng mas matatag na diplomatic at strategic measures ng pamahalaan kaugnay ng mga naiulat na bagong aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Lumalakas ang pangamba ng ilang eksperto kasunod ng pagkakadiskubre ng movable platform, mga antena at mga karagdagang boya na inilagay ng mga Chinese sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay Professor Renato De Castro, may mga ulat mula sa mga eksperto sa seguridad na posibleng ginagamit ang mga naturang kagamitan para sa survey at iba pang paghahanda na maaaring magbigay daan sa mas malalaking proyekto sa hinaharap. I-check mo, panoodin mo yung Taiwan Talks, no? Meron silang expert doon na dating US military, Taiwanese American, na sinabi niya, based no sa nakita niya, no, yung movable antenna na merong communication, kukonduct sila ng survey para eventually i-drain yung Scarborough Shoal tapos landfill, tapos magtatayo ng artificial island. Bagamat wala pang kompirmasyon na may planong magtayo ng permanenteng istruktura ang China sa lugar, sinabi ni De Castro na hindi dapat baliwalain ang mga naturang indikasyon. Aniya, kung magkatotoo ang ganitong senaryo, maaari itong magkaroon ng malaking implikasyon sa pambansang seguridad dahil sa estratehikong lokasyon ng Bajo de Masinloc. Mas matindi yan, yung implication niya kasi mas malapit sa Luzon, halos malapit sa Manila Bay at malapit sa Zambales, sa Zamboanga, sa Subic. Malaking banta ito sa atin pag kung mangyayari man yun. Oo, talagang malapit talaga sa Luzon, nakaharap talaga ng Zambales. Iginiit ng political analyst ang pangangailangan ng mas matatag na diplomatic at strategic response mula sa gobyerno. Kabilang dito ang pagpapaigting ng pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa upang mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa harap ng mga hamon sa West Philippine Sea. Everything vigorous, diplomacy, and of course, measures short of war. No, talagang of course, pwede lang yan talaga, malakas yung ano natin if we get support from our treaty ally, the US, and even Japan and Australia. Para kay De Castro, mahalagang maging maagap ang Pilipinas sa pagmomonitor sa mga nagaganap na aktibidad sa Bajo de Masinloc habang ginagamit ang lahat ng diplomatikong paraan upang mapangalagaan ang interes ng bansa. Pero if you ask me as an analyst,
I think the response should be very vigorous. Measures short of war. Sa kasalukuyan, patuloy namang minomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ang sitwasyon sa Baho de Masinloc habang nagpapatuloy ang diplomatic efforts ng Pilipinas laban sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Mahalagaan niyang manatiling mapagmatiyagang bansa at palakasin ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado upang maprotektahan ang soberanya at mga karapatan nito sa karagatan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pagpapalipad ng Long March 12 rocket ng China. Ayon sa ahensya, pinalipad ng China ang Long March 12 bandang 10:45 a.m. oras sa Pilipinas kanina. Inaasahan ang posibleng pagbagsak ng rocket debris nito sa pagitan ng mainland Palawan at ng Tubata Reef Natural Park. Mayroong medium chance na maging bagyo ang low pressure area na minomonitor ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa 8 a.m. bulletin ng State Weather Bureau, nasa layon 2,900 kilometers ng Eastern Visayas ang LPA. Inaabisuan ng Pag-asa ang publiko na patuloy na i-monitor ang lagay ng panahon. Kinumpirma ni US President Donald Trump na sa gitna ng mahigpit na seguridad sa White House, napigilan ng Federal Bureau of Investigation ang isang malakihang terror plot na target ang UFC 250 fight nitong Linggo, June 14. Mahigit 200 individual ang sangkot sa planong pag-atake gamit ang mga drone na may explosives at mga sniper sa White House South Lawn. 5 sa mga ito ang naaresto habang patuloy na tinutukoy ang hanggang 18 iba pa. Kinumpirma ni FBI Director Kash Patel ang mga pag-aresto at sa mabilis na aksyon ng law enforcement agencies. Matagumpay ang naging pagpupulong ni na Indian Prime Minister Narendra Modi at United Kingdom Prime Minister Keir Starmer na ginanap sa Evian, France. Sa pahayag ni Modi sa kanyang social media post, sinabi nito na naging outstanding ang nakaraang taon para sa relasyon ng India at United Kingdom. Partikular anya rito ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya dahil sa trade deal ng dalawang bansa. Sa kanilang pag-uusap ngayong Martes, nakatuon ang dalawang leader sa pagpapalakas pa ng momentum ng ugnayan ng India at UK. Nakipagpulong si President Donald J. Trump kay United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa G7 Summit sa Ivry-en-Levant, France. Sa kanilang pagkikita, pinuri ni Pangulong Trump si Pangulong Sheikh Mohammed bilang isang warrior at binigyang diin ang matatag na relasyon ng Estados Unidos at United Arab Emirates. Ayon kay Trump, higit pa sa karaniwan ang ugnayan ng dalawang bansa at isang karangalan ang makasama ang UAE leader. Idinagdag pa ni Trump na matapos ang kasunduang nilagdaan ng US at Iran, naging makapangyarihang kaalyado ang UAE sa proseso ng diplomasya. Ang pagpupulong ay nakikitang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng relasyon sa gitnang silangan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, versikulo 29 na nagsasabi, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa anumang panig ng daigdig.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.